Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon, ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa episode 98, so malayo-layo na yung ating nararating. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang ihatid ang salita ng Diyos sa mga nakapaligid sa atin, lalo higit yung mga hindi natin nakikilala na umaasa lamang doon sa pakikinig sa mga video sa YouTube. So ito po ang layunin natin. Marami tayong mga kapatid sa iba't ibang lugar kung saan ay walang naglilid sa kanila para makapag-aral ng salita ng Diyos. So ito po ang layunin ng ating ministry. Ipangaral sa sanlibutan ang salita ng Panginoon. So, episode 98 na po tayo mga kapatid at meron tayong series na pinag-uusapan. Ito po yung Christology at ang ibig sabihin ng Christology ay pag-aaral tungkol kay Jesus at sa kanyang mga ginawa. So, tayo po ay nasa topic na doon sa claim ng Panginoon na siya ang muling pagkabuhay. So, last meeting, pinag-usapan natin siya yung pintuan ng mga tupa. So, alam natin ang mga taong papasok sa kanyang katawan ay kailangan dumaan sa kanya bilang isang pintuan. At nakikita rin natin na sa gabing ito, ang Panginoon ay siya rin yung buhay at muling pagkabuhay. So, ang text po natin nasa John chapter 11, verse 25 hanggang 26. So, kung babasahin po natin, ito po yung tungkol sa kay Lazaro. Actually, hanggang verse 44. Kaya kung babasahin natin, mahaba. Pero pag-aralan po natin mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon na ako ang buhay at muling pagkabuhay? So sabi ng Panginoon dito sa verse 25 and 26, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinamang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? So isang malaking tanong din sa atin, tulad ng tanong ng Panginoon kina Marta at Maria, ang sabi, naniniwala ka ba dito? O pinaniniwalaan mo ba ito? Ang tanong din sa atin ng Panginoon, tayo ba'y naniniwala kay Jesus na siya yung muling pagkabuhay at buhay? Kaya nga pag hindi tayo naniwala na siya yung muling pagkabuhay, ang sabi nga rito, ang naniniwala sa kanya ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, pag hindi tayo naniwala, ay hindi tayo muling mabubuhay. At ang nananalig sa kanya, ang sabing ganon, ay hindi na mamamatay kailanman. So, merong klaseng buhay na tinutukoy dito ang Panginoon at merong klaseng pagkabuhay din tinutukoy ang Panginoon. So, nakita po natin ang statement ng Panginoon na kung tutuusin ay tayo po ay madaling makakapaniwala ngayon kaysa nung panahon na kasalamuhan nila ang ating Panginoon. So, posibleng ang ibang nakasalamuhan ng Panginoon hindi maniniwala. Pero tayo sa panahon natin ngayon, dahil kasama na natin yung kanyang salita, so nababasa natin yung
yung tungkol sa kanyang muling pagkabuhay at ang buhay at nabasa na nga natin ang Biblia hanggang Revelation at nakita natin na siya talaga ang nagbibigay ng buhay at sa kanya lang tayo magkakaroon ng muling pagkabuhay. So ang tema po natin dito, yung claim niya na I am. So ito ay isang kanyang banal na claim o banal na ah, titulo na siya. Ang sabi yung word na I am. Kung natatandaan natin yung nasa Exodus 3:14, ang sabi ng Panginoon, ah, ako ay ako nga, I am who I am. So, siya yung nagsalita sa mga Israelita, siya nagsalita kay Moses, at siya rin nagsalita kina Martha and Maria nung sinabi niya na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So, nakita natin ang Panginoon ay may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya niyang kaya niyang ano, ah, overpower yung kamatayan. So, kaya niyang talunin. So, ibig sabihin, siya yung pwedeng makagapi sa kamatayan. So, ang tema nito, ang Panginoon po ay pumunta doon sa bahay ni Lazaro na kanyang kaibigan. At ang sabi nga, namatay itong kaibigan niya na ito. Sa verse 17, ang sabi rito, pagdating naman ni Jesus, nalaman niya nga 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania o sa Bethany. At maraming mga Hudyo ang dumadalaw kay Martha at Maria upang siya alawin. So, 4 days na nakalibing itong si Lazaro na kanyang kaibigan. At ang Panginoon po ay nasa Jerusalem. At ang sabi, almost 3 kilometer ang layo ng Jerusalem doon sa Bethany. Pero dumalaw po ang Panginoon at nagpunta ang Panginoon. Pero habang wala pa ang Panginoon sa Bethany, maraming nang-aaliw doon kay Maria at kay Martha sa pagkawala ng kanilang kapatid. Sabi sa verse 20, nang marinig ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong siya nito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. So nakita natin yung pananampalataya ni Martha rito. Ang sabi nga, kung narito po kayo, Panginoon, hindi sana namatay yung aking kapatid. So nakita natin yung pananalig ni Martha sa ating Panginoon. Kaya nung narinig niya na ang Panginoon ay dumarating, sinalubong niya ito at umaasa rin ito sa muling pagkabuhay ng kanyang anak. So kung nakikita natin yung concern ni Martha ay nandun sa kanyang kapatid na namatay at higit sa lahat, ang sabi rito, sabi rito sa verse 22, ngunit nalalaman kong kahit ngayon ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. So, alam ni Martha na pwedeng humiling ang ating Panginoon sa kanyang Ama na nasa langit. So, nakita natin sa kanilang pagkakaibigan. Parang kung titingnan natin dito, kilalang-kilala ni Martha, ito ang ating Panginoon. At ang sabi nga, nung narinig niyang dumating si Jesus sa Betania, sinalubong niya ito at binalita agad na at binigyan niya agad ng emphasize na yung kung ang Panginoon ay nasa Betania, hindi mamamatay, ibig sabihin hindi mapapahamak ang kanyang kapatid at hindi mamamatay ang kapatid kung naandun yung presensya ng ating Panginoon. At sinabi rin niya, kahit wala ka rito, sabing gano'n, ay pag humiling ka sa Diyos na pakikinggan ka niya. So nakita natin ang pananalig nitong si
si Marta. Napakalaki ng pananampalataya niya sa ating Panginoon. Alam niya yung pwedeng gawin ng ating Panginoon at alam din niya kung hihiling siya sa Ama o sa Diyos, pakikinggan siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi rito sa verse 23, tuloy ko lang sa verse 23. Sabi rito sa 22, ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya o hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. So, merong kapangyarihan at merong authority ang ating Panginoon over the death sa kamatayan. Imagine natin kung 4 days nang namatay, nadidecompose na siguro yung katawan niya at pwede ngang nangangamoy na ito. Pero, ang assurance ng Panginoon, sabi rito, muling mabubuhay ang iyong kapatid. So, nakita natin yung pag-asa na ibinibigay ng Panginoon kay Marta sa muling pagkabuhay ng kanyang kapatid. So, ang Panginoon ay may kapangyarihan siyang bumuhay. Kaya nga yung word na I am the resurrection, ibig sabihin, siya yung may kapangyarihang bumuhay. At ang resurrection, ay sabi rito, He has authority over death. Meron siyang kapangyarihan over doon sa kamatayan. Kaya nga yung kamatayan, walang kapangyarihan sa ating Panginoon. Siya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Hindi lamang siya nagbibigay ng muling pagkabuhay, hindi lamang siya nagbibigay nito, kundi siya mismo ang muling pagkabuhay. So, yung buhay na tinutukoy dito, physical life as creator, siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, natatandaan natin, doon sa John 1:4, sabi, siya yung liwanag ng salimutan, siya yung buhay, at ang liwanag ay ang buhay. Basahin ko nga yung John 1:4. Maganda yun eh. Ang sabi, mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, sa kanya nagmumula ang buhay. Siya rin ang buhay, ang siyang ilaw ng sanlibutan. Kaya nga siguro, kung tanungin din tayo ng Panginoon, doon sa sinabi niya rito, pinaniniwalaan mo ba ito? Yung sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay. So, isang malaking question sa atin. Kaya nga pag tayo ay pinag-usapan natin yung buhay dito, pwedeng physical, na siyang pinagmumula ng buhay din. Pwede ring spiritual life. Siya rin yung magbibigay sa atin ng bagong kapanganakan. Bagamat tayo isinilang sa laman, isisilang din tayo spiritual. At higit sa lahat, yung eternal life, yung kaligtasan. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon, ako ang buhay, mamili ka na kung anong gusto mong klaseng buhay. Lahat yan galing sa Kanya. Physical life, eternal life, spiritual life. Lahat ito ay nagmumula sa ating Panginoon. So, ang buhay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Kaya nga pag tayo ay nanampalataya sa Kanya. Ang ganda nga ng promise ng Panginoon dito eh. Sabi rito sa verse 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ito yung tinutukoy ni Marta naman dito, yung resurrection of the dead sa last days sa pagbabalik ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon dito, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, kahit nung panahon ni Marta, nung panahon nila, dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Kaya nga,
pinatunayan niya ito nung pinabangon niyang muli itong si Lazaro. Kaya nga tayo mga kapatid, kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoon, sa ating Panginoon, ang pangako niya rito na ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So mahalaga yung pananalig natin sa Panginoon. Kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Sabi, kahit tayo mamatay, tayo ay muling mabubuhay. So tulad nga ng sinabi ko, kung tayo ay namatay sa physical, kaya niya tayong buhayin at may ebidensya si Lazaro po. At kung natatandaan din natin, yung isang inililibing na, papunta na ng sementeryo, nakasalubong ng Panginoon sa nain. Pinabangon niya ulit, muli niyang binigyan ng buhay. At itong si Lazaro, ang sabi rin ngayon, ay binigyan niya rin ng buhay. Kaya nga kung tayo ay tina-challenge ng Panginoon, nang sabi, ang nananampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Diba? Ang sabi nga sa verse 26, ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi namamatay kailanman. Ito pa isang matindi. Kung sabi kanina, pag nanalig ka kahit mamatay ka, muli ka mabubuhay. Ang sabi naman ngayon, pag nanalig ka sa kanya, hindi ka na mamamatay kailanman. So, yung life na buhay na ito, kapag tayo ay nasa Panginoon. So, tayo ay bibigyan muli ng buhay sa susunod na pagkakataon. At ang sabi nga niya, kung natatandaan natin sa John chapter 5, lahat ng nangamatay ay muli silang babangon sa libingan dahil sa ating Panginoon. At yung gumawa ng masama, parurusahan. At yung gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay, walang hanggan, yung eternal life. Kaya nga kung tayo ay tina-challenge ng Panginoon, ang sabi sa atin, pinaniniwalaan mo ba ito? So ano yung paniniwalaan natin dito? Yung sinabi niya na kapag nanampalataya tayo sa Kanya, kahit tayo mamatay, tayo muling mabubuhay. At yung sinabi rin niya na kapag tayo nananalig sa Kanya, hindi na tayo mamamatay kailanman. So ito yung naiintindihan natin ngayon. Kasi dati talagang hindi nila maintindihan yan. Kasi kasalamuhan nila ang Panginoon. Kaya nga ang challenge sa atin, katulad ba ng tugon natin, ay katulad din ba ng tugon ni Martha? Di ba? Ano yung tugon ni Martha nung tinanong siya ng Panginoon? Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sabi niya. Nananalig po ako sa inyo. Kayo ang anak ng Diyos, ang Mesayas na inaasahang paparito sa sanlibutan. So, ano yung sinabi ni Martha? Opo, Panginoon. At kayo, ang sabi rito, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. So, merong knowledge itong si Martha tungkol sa ating Panginoon. Wala tayong nakitang ibang istorya na may lalapat natin dito na matagal nilang para bang nag-aral si Martha kay Jesus. Ang maganda rito, ang sinabi lang dito, kaibigan sila. So, kung magkaibigan pala, malamang nagkaroon din ng time ang ating Panginoon sa magkakapatid na ito. Kaya nga, ganun na lamang ang tugon ni Martha sa ating Panginoon kasi nakikilala nga niya itong ating Panginoon na siya yung anak ng Diyos. Marami sa atin ngayon ang hindi sumasagot na katulad ni Martha. Bagamat
tayo ay naniwala na ang Panginoon ay makapangyarihang bumuhay, minsan tayo ay hindi po naniniwala at hindi natin pinaniniwalaan ang Panginoon at maraming hindi naniniwala sa Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay. Kaya nga mga kapatid, mapalad tayo na nakarinig ng mga salita ng Diyos o ibig sabihin nakita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos yung kung sino ang Panginoon na ipinakikilala niya yung sarili niya na siya yung muling pagkabuhay. At ang isang ang isang demonstration ng kanyang kapangyarihan, nung nalaman niya na si Lazaro ay 4 days nang namatay, ang Panginoon po ay tumangis. Ang sabi nga rito sa verse 35, tumangis si Jesus, nang ibig sabihin, pero nakikita niya yung kanyang pagiging isang tao dito na nagdadalamhati rin siya sa pagkawala ng kanyang kaibigan. So, sabi sa verse 25, 26, yung sabi rito, ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi namamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Nananalig ako sa iyo at kayo po ang anak ng Diyos na inaasahang paparito. At sabi sa verse 28, pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at pabulong niyang sinabi, narito ang guro, pinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa noon nakakarating si Jesus sa nayon, naroon na siya sa dakong kinasalubungan niya sa kanya. So, ibig sabihin, wala pa ang ating Panginoon sa bahay ng magkapatid, ay sinalubong na sila, malayo pa. Wala pa sa nayon, sabing gano'n. Sinalubong na nila si Jesus. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya na siyang nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala niya pupunta siya sa libingan upang tumangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito lamang kayo, hindi na namatay ang aking kapatid. Same statement, magkapatid. Ganun ang unang sinabi ni Marta kay Jesus. At the same thing, si Maria din, ganun din yung sinabi. Ibig sabihin, itong magkapatid na ito, ni si Marta and Maria, alam nila kung ano yung magagawa ni Jesus doon sa kanyang kapatid. Siguro nung time na may sakit si Lazaro, ang inaasahan ng magkapatid na ito, ay gagaling siya kung naandoon si Jesus at kapiling nila. At ito rin yung inaasahan niya na makapagsasalba sa kamatayan ng kanyang kapatid. Ang sabi nga rito, kung nandito lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So nakita natin yung statement dun ng dalawa. Talagang kilala nila ang ating Panginoon. Pero sa verse 33, sinabi ng Panginoon, nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria pati na ang mga Hudyong kasama niya at siya ay napahimutok. Saan niyo siya nilibing? So nakita ng Panginoon yung kalalagayan ng mga nagmamahal kay Lazaro. Sabi, saan niyo siya nilibing? Tinanong niya, sumagot sila, Panginoon, halika kayo tingnan niyo. And then tumangis po ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya. Sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpapadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? So, meron pa rin talagang critics ang Panginoon. So, nakita natin na
Kahit yung mga Hudyo alam nila ang puwedeng magawa ng Panginoon sa isang may sakit, tulad ni Lazaro. Hindi sana namatay si Lazaro kung talagang nandoon yung presensya ng ating Panginoon. At kung mapapansin natin, ang Panginoon po ay tumangis bilang isang, natural na tao, ang Panginoon po ay tumangis. At kung mapapansin natin, ang Panginoon ay, ah, sabi rito, sabi nga, kinutya pa ng mga ibang Hudyong, ah, nagluluksa kasama ni Maria. Anong sabi nga rito, nakakapagpadilat ng bulag ang taong iyan, ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? So marami talagang nangungutya pa talaga hanggang ngayon sa ating Panginoon. Simula noon at hanggang ngayon marami pa talaga. And then sa verse 38, ang sabi rito, muling napahimutok si Lazaro, si Jesus at ang sabi, pagdating sa libingan, ito ay yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato. So inutosan nila na alisin ang bato, sabi ng ating Panginoon. Sumagot si Maria, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So tulad nga nung sinabi ko kanina, ang sabi kong ito'y 4 na araw nang namatay, malamang ay naaagnas na ito o nangangamoy na. Pero ang sinabi rito ng Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo, kung mananalig ka sa akin, makikita mo kung gaano katakila ang Diyos. Sa verse 41, inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala sila sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. So nakita natin may purpose yung kamatayan ni Lazaro para ipakita yung kadakilaan ng ating Panginoon. At para malaman din na ang nagsugo sa ating Panginoon ay ang Diyos. So yun pala ang layunin ng pagkamatay ni Lazaro. Pagdating ng panahon na patutunayan ng Panginoon yung kadakilaan ng Ama at kung paano siya isinugo ng Ama. Ginamit niya itong kamatayan ni Lazaro sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nga ang sabi rito, Ama, nagpapasalamat ako sapagkat naririnig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nakapaligid sa akin upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So, dapat naniniwala tayo sa Diyos na isinugo niya yung kanyang bugtong na anak sa lupa para makapanalig tayo sa ating Panginoon at matanggap natin yung muling pagkabuhay at ang buhay. So, unang binigay sa atin ng buhay ng Panginoon, itong physical life. Pangalawa, yung spiritual life. So, ang inaasahan natin ngayon, yung eternal life na ibibigay din ng Panginoon. At yung gustong makilala ng Panginoon na ang Ama ang siyang nagsugo sa Kanya. At ang sabi nga rito sa verse 4-3, pagkatapos nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga si Lazaro. So nakita natin sa isang salita ng Panginoon, lumabas sa libingan ang kanyang kaibigan na si Lazaro. At ang sabi nga, napupuluputan pa ng kayong lino ang panlibing ang kanyang mga kamay at paa. Nababalot ng panyo ang kanyang muka at sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. So siguro parang mami, parang zombies itong si Lazaro. Pero nakita natin, ayon sa istorya, ayon sa ulat ni Juan, na si Lazaro ay muling nabuhay. At sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Ama, ang Panginoon po ay, isinugo sa sanlibutan ito para ipakilala ang muling pagkabuhay. Ang resurrection ay hindi lamang siya isang event, ang resurrection is persona. So, hindi lamang ito isang, ah, usaping, ibig sabihin para bang hindi lang ito pangyayari, kundi ang resurrection ay isang persona at walang iba kundi ang ating Panginoon. So, mga kapatid, ang Panginoon po ang nagsasabi, "I am the resurrection and I am the life." So, nakita natin sa ating pinag-aralan, sa ating binasa na kung mananalig tayo sa Kanya, kahit tayo po ay mamatay, tayo po ay muling mabubuhay dahil sa ating Panginoon. So, yun lamang po mga kapatid. Hopefully sa next meeting, sama-sama ulit tayo. Pag-usapan natin yung iba pang divine na claim ng Panginoon na I am. Meron pong 7 I am. So, tayo po ay nakakatatlo na. So, pag-usapan natin yung mga natitira pa. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa muli. God bless po.